Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's vlog. Nakalis na po yung dalawang estudyante at saka si Sia nandito. Kagigising lang. At ako naman po is maaga pa tayong nagkakanda ugaga dahil kaano lang po yung ulan. Katitigil lang. Magmula alauna ng madaling araw, umulan hanggang alas 4. Akala ko hindi po tumila yung ulan, hindi makakapasok yung dalawa. Mag-i-exam naman pa naman si Sansan. At saka may bagyo pala dito sa amin, napadating daw yung pagdating sa November 16. Tapos magsisimula daw umulan ng malakas Merkules. Iano pa lang ngayon, Martes pa lang. Nagsimula na pong umulan. Yung target po ng bagyo is Leyte at saka Cebu. So ngayon naman, wala nang ulan po sa amin dito sa Cebu. Nandun naman sa Tacloban. Sa Tacloban yung ulan. At sobra po ang lakas ng ulan kaninang madaling araw. Yun nga, mabuti na lang po na nagawan po ng ideya doon. Pag hindi po nalagyan ng plywood muna na pinakabubong, mababasa po yung loob namin. Mabuti lang po kung ulan, walang kasamang hangin, okay lang, hindi po mababasa yung loob namin. Kung magkataon naman po na dumating talaga yung bagyo, talagang iwan ko, wala po akong magagawa. Talagang mababasa po kami dahil ayan, nakatiwangwang pa po. Tas yung mga gamit nandito sa labas, mga hinangir na galing po sa cabinet nandyan, talagang mababasa po kami. Yan, medyo makulimlim pa yung panahon namin, kaya ika nga, mag-umpisa daw yung pag-ulan, Merkules, Martes pa lang, umulan na. As in, napakalakas po. Nagising po tayo mga alauna, hindi na po tayo nakatulog. Binantayan ko na lang po yung hangin or ulan kasi kagabi lumabas po ako dito, si Papa Bits tulog na tulog, ayan. Merong pong butas dyan na maliit. Yan, tumulo. Dito nabasa yung kama. Sabi ko kay Papa Bits, ba't hindi ka nagising na lagyan mo ng Tupperware? Kasi ito po yung pang pang sangga sa tulo dito. Mabuti yung tulog ni Papa Bits. Kung hindi pa ako lumalabas, hindi pa po gumigising. At yan, nakapag-ipon na po kami ng tubig. Ayan. Punong-puno yung mga batya, tas drum, at saka yung washing machine. Pinunduhan ko na rin po ng tubig dahil yung sobra nila sa pagmamasa, nagagamit ko pa po paglaba. Ayan. Maputik na naman po yung daanan. Tingnan nyo po doon, banda yan, dyan sa may ayan. Ano po na ang agos ng tubig? Bakat po ng agos ng tubig, ayan. Diyan po, papunta po dito. Sa likod. Medyo umano po yung tubig kagabi, tumaas pero hanggang diyan lang, hindi umabot dito. Hindi katulad noon na pumapasok. Kasi naayos na nga yung doon, yung daanan ng tubig sa isang bukid doon sa river. Tapos iba naman po yung sapa doon, iba naman po yung nandito sa likod namin. Inayos naman po, kaya hindi na po nagkakakos ng ang tubig is dyan lumalabas, dyan na banda na parang pulse. Na timing po yung yung bagyong darating sa pagpapaayos namin. Talagang mababasa po kami dahil open pa. Kapihan lang muna natin. Kasi pagkatapos ko pong magkape, maliligo po tayo dahil darating yung mga trabahador. Maabutan po tayo. Alas 8 po yung nila, yung pagtrabaho. Yung oras is mga alas 7:20 pa lang. Si Siam, pwede naman po mamaya na siya paliguan dahil yung niya pasok is alas 10. Pwede naman po siyang paliguan ng mga
alas 9 pa lang. Tinatanong ko po siya kung kakain na, sabi niya hindi pa kasi kaano lang, kagigising lang po niya. Sabi ko, ba't nagising ka na maaga pa? Yun si Chrislyn, pinagsabihan ko yun na magdahan-dahan po siya doon sa school nila dahil binabaha din po yung yung daanan ng papunta doon sa room niya. Lalong umiinit yung kape ko na pinapaspasan nating inumin para maubos kaagad. Kasi nag-aapura po tayo, baka dumating na yung mga trabador. Makakaano tayo. Hindi pa naman na isasara yung yung CR namin, hindi na po na isasara yung yung pintuan. Medyo kulang tayo sa sa tulog dahil nga nagumpisa yung ulan madaling araw. Tas naisip ko, yun na nga, nagpaparamdam na po yung bagyong darating. Hindi ko po alam kung anong pangalan po ng bagyo. Basta yung landfall daw is November 16, na timing naman po na birthday ni Iskidi. Tapos ngayon si Iskidi is may lagnat. May lagnat po, pero pumasok po siya kahapon. Sinindan po ako ng picture ni Rosan na kahit po may nararamdaman po siya, pumasok si Iskidi at nakakasayaw pa. Tas ngayon, malakas po yung ulan doon. Sabi ni Mama Pix, malakas daw po yung ulan ngayon. Akala ko Miyerkules ang umpisa ng pag-ulan. Martes pa lang ngayon. Umuulan na. Sana ulan lang, walang hangin. Kasi pag nagkaroon may kasamang hangin, talagang iwan ko. Magtatago na lang po ako dito sa ilalim ng dito sa ilalim ng kama ni Jing. Ayan, maliligo na po tayo dahil alas 7:30 na. Nandito na po tayo sa eskwelahan ni Sia. Nagbabantay na po tayo at andun nag-umpisa na po silang gibain yung CR. Sa timing lang po natapos tayong maligo, dumadating po sila, tapos si Sia sa na lang po pinaliguan sa labas. At iyon nga, sabi ko, yan, inuumpisan pa lang po yung pag-renovate sa school ni Sia. Yan, wala pong atip din, bubungan. Naghintay lang po ng may magtratrabaho dahil wala po kahapon dumating. Siguro may mga may mga ibang project pa po na yung pagtatrabaho nila po dito is yung bakante lang po nila. Pero kinakailangan lang po na isang 2 buwan daw yung yung target na matapos. At dito lang muna po sila, nagklaklase sila ma'am sa kapilya. Yan, tinuturuan si Sia. Sa kapilya lang muna. At yung nagtatrabaho po doon sa bahay ni Jing, yung foreman, galing po dito, itong bahay na to. Yan. Maganda po yung pagkagawa. Yan. Main house, yung pinaka main house, ayan. Tapos yung extension nila, ayan. Diretso may garahe. Maganda po yung pagkagawa. Solid na solid.
Yung silong po is garahe. Malapit lang po dito sa eskwelahan ni Sia na ayan, renovate. Tapos ito po yung material. Tapos ayan, ano na po sila. Nag-uumpisa na po silang magklase. Nag-fray na po sila, nag-fray. Tayo naman, dito tayo nagpipisto sa may mga hollow block. Dahil nandito po yung lilim. Yan. Puno ng langka. Tas humangin. Inulan ko ako ng dahon. Ng dahon ng langka. Inulanan ko ako ng dahon ng langka paghangin. Nagkanda hulog. Hanggang 11:35 po yung ano natin. Yung paghintay dito, alas 10:05 na. Wala naman po akong ganong gagawin dun sa bahay dahil nakapaglaban na po tayo kahapon. Tapos ayun, pinabili ko na po ng snack si Papa Beats. Tapos babalik na lang po si Papa Beats dito mga 11:35 din paglabas na nila siya. Hindi naman po tayo doon makakapag-vlog, makakapag-video muna sa kanila dahil nagpapasounds po sila. Yun nga, sabi ko nga, mas ginaganahan din po sila na merong music. Dahil yung nagtatrabaho doon kaedad lang ni Papa Beats. Pero yung foreman is 2 taon pong agwat nila ni Papa Beats kasi 58 yung foreman. Si Papa Beats naman is nag 56 ng nakaraang October 31. Yan, meron pang nagsisipag datingan ng mga estudyante. Dito lang po tayo mag-video. Bisaya po sila, Bisaya. Yung ibang mga nanay is nandoon. Labasan na po nila siya. Bali, naghihintay na lang po kami kay Papa Beats. Ayan, mainit. Tapos meron pang nagsisweeper. Ako yung sweeper ko sa Friday pa. Sabi ko kay siya, maglalakad na lang muna kami. Ayaw niya dahil natatakot daw kung ano siya sa kidnap. Ayan, ayaw ayaw maglakad kasi wala pa si Papa Beats. Alas 11:40 na po. Baka hinihintay yung yung trabahador na umuwi muna. Ayaw niyang maglakad dahil baka daw makidnap. Paano kikidnapin? Nakasama naman po ako. Ayan, maglalakad-lakad lang muna kami. At ito pala yung bahay na sinasabi ko. Ayan, napakaganda po. Yung silong garahe at saka yung hagdanan nila. Yan po yung trinabaho ng foreman na nagtatrabaho din po ngayon sa amin. Doon sa bahay ni Jing. Yan, napakainit. Aray. Oo. Tapos na siya magtrabaho dyan. Kaya nandoon naman siya sa bahay natin. Sa bahay ni Tito Jing.
Ayan, si Papa Beats parating na. So, dito lang muna kami maghihintay. Papa Beats. Takot maglakad dahil baka daw siya kidnapin. Ayan, giniba na po yung yung dating CR. Wasak talaga. Talagang napalitan ang buong main house ni Jing sa pagre-renovate. Yan, tingnan nyo po yung yung CR. Yung steel bar na ginamit. Ano lang. Yung maliit lang. Yan. Yung sa ngayon naman na ginamit na steel bar, ayan. 10mm ini nga steel bar? 10mm. Yung dati, piraladi. Adi nga dati. Pirala, anong? Maybe? Yan. Wala. Yung CR dati. Tapos ayan, sira talaga, sira. Jing, sira talaga yung main house mo. Tapos ito na po yung ayaw na pag kinuha na. Yung gripo ililipat na dito sa bagong CR. At ayan na po yung naasintada nila. At hindi pa dumating yung hollow block na in-order namin kahapon. Baka mamayang hapon pa i-deliver. So, yung gagawin nila ngayon, yung magbuhos muna ng puste. Yan, puste. Magbuhos. 2 puste. At siguro dito maggagawa pa sila ng 1 puste. Diyan. Sira lahat. At si tatay, tapos na po siyang kumain. Diyan po yung pahingaan niya. Nag-ano muna siya, nagsisigarilyo ng lumboy. At ayan, nailipat na pala nila yung bowl. Ayan, nailipat na po yung bowl. So, yung ililipat na lang nila siguro mamaya yung gripo. Tapos, kinakailangan pa siguro ng PVC? PVC? Makailangan nila? Paglipatit kuan, paglipatit gripo. Islumblo. Pero mat na islumblo liwat. Maluwag yung CR namin ngayon. Mas lumuwag. At meron pa sobrang coke na snack. Meron pa po tayong para mamayang hapon. Tinapay na lang po yung bibilhin. Budget po namin sa isang araw sa snack is 300. 300 po. Sabi ni Sia, talagang giniba daw kuno yung CR, giniba. Giniba kasi ayan, may kapalit na. Bali yung bubungan, iwan ko po kung ano yung diskarte nila. Basta
Sabi muna ni Mama Walin, wag sirain yung bubong kasi wala pang budget para sa itaas. Mag-iipon pa. Yung pinasisiguro lang yung yung dito sa baba muna na makagawa po ng kwarto. Pero siguro iibahin yung yung forma ng bubungan, bali ididiretso lang muna, parang temporary. Parang ganito lang muna nakabubong diretso na hindi lang po kami mabasa. Siguro mga January matatapos na po ito. Makli-clear na po, makli-clear. At sana hindi talaga tumuloy yung sinasabing bagyong paparating. Sana matunaw na lang yan, matunaw, hindi na mabuong bagyo. Siya, kadi na pagbihis na. Sinusurbi ni Siya yung CR. Ayan, kain muna kami ni Siya. Dito lang muna kami sa sahig. Korean style nakaupo. Skinless yung namin, ulam. Kaninang umaga na tira na ulam, baon ng dalawa. Kain kayo, guys. Tapos kumain, matutulog. Apo, kasi para Naantok po kami. Lalo na ako. Kulang sa tulog nang dahil sa ulan. pagkain ko tapos naaantok na pala ako. Aantok na siya. Hindi pa bagyo, giba na yung bahay. Giniba na, giniba. Na-wash out yung 50K. Na-wash out. Kinalang ang natiraki. Agoy. Iiyak na si Jing. Iiyak si Jing. Wala nang 50K. Oh. Tubig na madad. Madad, tubig. Yan lang, parang project lang yung bahay ni Jing, parang project. Ayan po, nagmaputik lalo dahil nag-deliver
po sila ng ano ng steel bar at saka simento. Yung pretty door na para sa CR, hindi pa daw dumating, baka bukas pa, ihahabol na lang. Kasi para maikabit na doon sa CR na magamit po namin. Sa ngayon, yung CR hindi pa pwedeng gamitin, sabi daw, bukas na lang din daw. Magagamit yun dahil medyo basa pa yung ano yung simento sa kinabitan ng bowl. Kailangan po siyang ma-season muna bago gamitin. So, ang mangyayari po nito, bukas ng umaga, sa labas maliligo yung dalawa. Dito po kami muna maliligo. Tapos, kung halimbawa si CR, doon lang muna kila Sir Regan. Tapos ngayon naman, ang plano ko is maglalaba po tayo para hindi nga tayo matambakan ng labahan. At si Chrislyn, hindi po siya naghanap ng maaapakan niya, kaya ayan ang resulta ng sapatos niya. Nagkaputik. Huhugasan. Mag-assignment. Yan, nag-order pa po kami ng simento. 20 kapiraso. 20 pesos. Tapos yung natira sa unang order namin, ayan. 6 na lang at kalahati. At ito na po yung ginagawa nila dito. Ayan, naka-ano na po sila ng isang purma para sa poste. Yan. Maproseso yung paggawa ng ng poste. At saka talagang gagamit ng steel bar at saka tie wire. Yan, inanuhan na po dito ni Sir Regan. Hinukayan. Tapos yung gripo namin na dito sa CR dati, tapos ito na lang po yung ililipat para doon sa CR isa, yung sa lababo ililipat doon at inanuhan na din po nila, binutasan para daanan ng tubo, slumblo. Tapos parang maggagawa pa din po sila ng isa siguro nito, isang forma para dito sa poste sa gitna. Iwan ko lang kung ilang poste pa yung gagawin nila, di ko alam. Ito na po yung distansya dito. Yung CR, bali yun po yung yung magiging kwarto ni Sansan dito banda. Tapos yung bintana niya po dito is dito banda. Paharap doon kasi yung hangin dito pumapasok. So bali yung bintana ni Sansan dito nakaharap. Siguro diretso ito pader dito. Tapos dito naman dalawang bintana din. Aywan ko sa kanila, silang nakakaalam nito. Basta ito bintana. Ito hanggang dito bintana. Tapos yung isa din dito bintana po hanggang doon. Dalawang bintana dito sa likod. Or iwan ko lang kay Sansan. Pero mas nakakaano po kung doon banda yung bintana sa pinakakwarto ni Sansan kasi yung hangin nga dyan po pumapasok para presko.
Wala na pong ano dyan. Bubong. Tinanggal na. Yung nagsisilbing bubungan na lang yung dati. Yan sa taas. Matibay na po yung ano, yung main house ni Jing. Pag natapos to, matibay na. Yung natitira na lang po na pinatayo ni Jing, ito. Yung bubungan na lang at saka itong mga kahoy na naging silbing haligi ng ano ni Jing, main house. Ito lang po yung silbing haligi ni Jing sa pinatayo niyang bahay. Yan. Yan lang po. Saka dito. 2x2 yata yan. 2x2. Basta karamihan po na gamit yung 1x1. Kasi madali lang anuhin ni Sir Regan. Tanggalin yan na alkuba. Ay ito. Ito pala yung ginamit na ito. Tingnan nyo. Napakagaan na. Tapos pag pinanggatong na to, masiga, maapoy. Talagang aanuhan kagad ng apoy. Magbubuhos pa sila, magbubuhos. Katatapos lang po natin maglaba. Tapos ayan, pinapalitan ko kay Papa Beach yung bumbilya. Yung mercury na bumbilya para po maliwanag dito sa nilalabhan ko. Mga hangin pa lang po tayo. Yan po yung ulirang ina. Walang sinasayang na oras. May bandawan pa po tayo dito. Pero yung maliliit na lang. Klarong-klaro po tayo.
my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Yan, kakain na po kami. Hindi na po ako nakapagluto ng ulam dahil binigyan po kami ng ulam ni Sir Regan. Sinabawang baboy. Yan. The name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, and bless us, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive for thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ano? Yes. Binigyan po kami ng ulam ni Sir Regan. Hindi na po tayo nakapagluto. Si Sansan magluluto na lang po yan ng ulam ng para sa kanya. At yung sabaw.